Sinabing magsisimula ang susunod na pandemya sa masikip na lungsod, ngunit iba ang patakaran ng pinakamapanganib na respiratory virus sa US. Mino-monitor ng NASA ang isang pathogen na may 38% antas ng pagkamatay na ginagawang death zone ang mga hindi pa nagagalaw at malilinis na lugar. Mas delikado pa yan kaysa Russian roulette na may 2 bala. May likas na biological na depensa ang mundo gamit ang mga pattern ng panahon para magpasimula ng outbreak at alam ng NASA kung saan ito susunod na tatama. Noong Marso 2026, isang 60 anyos na lalaki ang na-admit sa ospital sa Santa Fe dahil sa hirap sa paghinga. Hindi siya nagbiyahe sa ibang bansa. Hindi siya dumaan sa masisikip na transit hub. Nasa bahay lang siya sa sarili niyang lupang nasa kanayunan sa hilagang bahagi ng New Mexico. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas ang diagnosis, Hantavirus pulmonary syndrome, unang kumpirmadong kaso sa New Mexico ngayong taon. Nakaligtas ang lalaki matapos ilang araw sa ICU. Mapalad siya, sabi ng CDC Mortality Records, maraming pasyente ang di na nakakauwi mula ospital. Nanatiling 38% ang fatality rate sa mahigit 3 dekada ng pagsubaybay. Sabi ng Stanford Medicine, ang long-term average sa US ay 35%. Alinman sa dalawang bilang, kabilang ang hantavirus sa mga pinakamapanganib na sakit sa paghinga na regular na binabantayan sa Hilagang Amerika at wala itong antiviral na lunas. Kapag lumala ang sintomas sa baga, supportive na lang ang gamutan gaya ng ventilator, oxygen at suporta sa presyon ng dugo. Kumakalat ang virus ng nakakakilabot na bilis kapag nagsimulang mapuno ng likido ang mga baga. Nabuhay ang pasyente sa Santa Fe dahil sa 30 taong karanasan ng New Mexico sa maagang pagkilala ng sintomas. Sa mga estadong kulang sa karanasan sa sakit na ito, kadalasang napagkakamalang trangkaso o pulmonya ang unang mga kaso hanggang magsimulang bumagsak ang paghinga. Ngunit ang CDC monitoring records ay nantatala ng isa pang nakakagulat na trend. Mula 1,000 naraan 34% ng mga kaso sa Amerika ay nangyayari sa kanluran ng Ilog Mississippi. Hindi lang karamihan, kundi halos lahat. Sa New Mexico, mahigit 140 ang kumpirmadong kaso. Sa Colorado, higit 120 naman. Ang Arizona ay may mga daanan ng pagkakalantad sa malalayong disyerto at kagubatan. Pagkatapos, tingnan natin ang kabilang bahagi ng mapa. 10 estado ang hindi pa nakakapag-ulat ng kahit isang kaso. Kasama sa listahan ang Alabama, Georgia, Ohio at New Jersey. Wala ni isa sa mga estado na may malalaking abalang lungsod ang nagtala. Pagkatapos nito, biglang huminto at nabawasan ang distribusyon sa mapa. Maraming estado na may malalaking populasyon ang wala pang kumpirmadong kaso. Hindi naiiba ang kaso sa Santa Fe, karaniwan lang ito. Nag-iba man ang lokasyon, pareho pa rin ang resulta. Kakaunti ang tao, tirahan ng katutubong daga, tuyot ang lupa at kulang sa serbisyong medikal. Noong Pebrero ng 2025, si Betsy Arakawa, ang asawa ng aktor na si Gene Hackman, ay namatay dahil sa parehong sakit sa kanilang bahay sa Santa Fe. Naganap ito sa tahimik at malinis na rural na lugar na may malalayong kapitbahay. Natagpuan ng mga investigador ang mga pugad ng daga sa mga hiwalay na gusali sa paligid ng ari-arian. Tugma ito sa lahat ng kailangan ng virus at nakatutok dito ang NASA. Nakita ng satellite ang mga bagay na di nakikita sa lupa, kaya ito ang malaking kaibahan. Kumalat ang COVID sa paliparan at ang trangkaso sa opisina. Kapag mas malinis ang paligid, mas bagay ito sa sistema ng tagapagdala. Hindi kabilang ang hantavirus sa kategoryang yon. Ang pangunahing tagapagdala nito sa US ay ang deer mouse. Maliit ito, napaka-cute at mukhang walang kapinsalaan. Noong 1,000, naraan 73, naglagay ng bitag ang mga kuponan ng CDC para sa mga deer mouse sa 4 corners habang iniimbestigahan ang pagkalat ng sakit. Natuklasan nilang halos 30% sa ilang populasyon ang may impeksyon, ngunit hindi nagkakasakit ang daga. Hindi ito nagpapakita ng sintomas at walang pagbaba ng bilang dahil sa pagkamatay, kaya walang babala sa mga tao. Kumakalat ang virus sa ihi, laway at dumi ng daga, isang nakatagong banta sa mundo ng hayop na nagpapalaganap ng nakakahawang materyan sa kapaligiran. Pinalawak na ng University of New Mexico ang mapa ng banta. Mahigit 30 uri ng maliliit na mamalya sa estado ang nagpositibo sa pagkakalantad sa hantavirus. Kasama sa listahan ang ground squirrel, chipmunk, white-footed mouse at harvest mouse. Hindi lang iisang species ang nagdadala nito, kundi isang klase ng mga hayop ang carrier. Noong Enero ng 2026, iniulat ng San Diego County na isang western harvest mouse ang nagpositibo sa hantavirus. Agad naglabas ng mga babala ang mga public health team kahit wala pang kumpirmadong impeksyon sa tao noon. Lumilitaw ang mga carrier sa di inaasahang lugar. Hindi ang daga sa garahe ang panganib, kundi ang mga nasa malalawak na lugar. Naiipon ng kontaminasyon tapos dumarating ang tao. May dahilan kung bakit ito nangyayari.
Sa masisikip na urbanong lugar, tinataboy ng brown na daga at house mouse ang mga katutubong uri, kinukuha nila ang pagkain at tirahan, kaya natatalo ang deer mouse. Sa malalawak na kanluran, walang pumipigil. Ang deer mouse ay dumarami ayon sa hangganan ng kalikasan, hindi ayon sa hangganan ng isang lungsod. Hindi pinapabora ng American Southwest ang mga kondisyong nagpaparami ng mga karaniwang virus. Ang mababang halumigmig ay nagpapatagal ng tuyong dumi. Ang kakaunting presensya ng tao ay nangangahulugan na naipon ang viral load sa paglipas ng panahon bago pa man ito makasalamuha ng kahit sino. Ang area riyan sa Santa Fe na pinagmulan ng kaso noong Marso 2026 ay angkop na lugar para dito, tulad ng bahay ni Hapman Arakawa. Ganon din ang nangyari sa mga trabaho sa Mono County, California, kung saan 3 namatay noong 2025 itinuring na kakaiba ang mga kaso at wala sa mga biktimang iyon ang nagsagawa ng anumang delikadong gawain. Nabuhay at nagtrabaho sila sa mga lugar na akma para sa tagapagdala. Lalong pinapalala ito ng usapin sa pondo. Karamihan ng budget sa pampublikong kalusugan, balita at pansin ng pulisya ay napupunta sa mataong lugar. Sa Miami, napupunta ang pondo para sa kontrol ng lamok. Ang grant ay para sa pagsubaybay ng sakit sa mga lungsod na may daungan. Tinututukan ng media ang susunod na pagputok ng sakit. Ang hantavirus ay nasa kabilang dulo ng mapa. Halos walang balita at pondong sistema para labanan ito. Heograpiya ang nagtatakda kung sino ang vulnerable. Nalaman ng mga mananaliksik sa Hilagang Sweden na mas maraming antibodies laban sa hantavirus ang mga tao sa rural na kagubatan kaysa sa mga urbanong populasyon. Ang pamumuhay sa ibang kapaligiran ay nakaapekto kung gaano kakilala ng immune system ang virus bago lumala ang impeksyon. Ang pattern na ito ay hindi lang sa Sweden makikita. Isang pag-aaral noong 2019 sa mga rural na komunidad sa Finland ang nakakita rin ng parehong immune gradient. Ang mga taong namuhay sa mga lugar na napapaligiran ng kagubatan ay nagpakita ng ibang uri ng antibody profiles kumpara sa mga nagmula sa lungsod. Ang katawan ay natututo mula sa paligid. Kapag inilipat sa bagong lugar, magsisimula ulit ang pagkatuto. Sa mga endemic na lugar, kadalasang paulit-ulit na nalalantad ang mga residente sa virus sa mababang antas, kaya nagkakaroon sila ng kaunting immune familiarity. Ang mga bagong dating ay walang ganong karanasan sa virus, kaya dehado sila sa panlaban ng katawan. Madalas lumalabas ang ganitong pattern sa mga investigasyon ng CDC. Sa malulubang impeksyon ng hantavirus, nasisira ang mga baga ng virus, ngunit hindi ito nakamamatay. Hindi agad nakikilala ng immune system ang banta, kaya sobrang tugon nito at nagdudulot ng matinding pinsala. Binababaha ng likido ang baga at ang labang iyon ang pumapatay sa pasyente. Noong Abril 2026, isang outbreak sa Atlantic Cruise ay sumunod sa parehong pattern. Nagkalagnat at sakit ng ulo ang pasahero. Lumala ito at sa loob ng 1 linggo, napuno ng likido ang kanyang baga. Namatay siya sa araw ding iyon. Ang 8 at 6 na pasahero ng cruise ay mula sa 23 magkakaibang bansa, kabilang ang St. Helena at Ascension Island, parehong liblib na lugar. Matagal nang nag-aabang ang mga tagapagdala ng sakit doon. Nagsimula ito sa baga ng turistang bumaba mula sa barko. Parang bala ang virus at sandata ang heograpiya at biolohiya. Noong 2012, nagtala ang Yosemite National Park ng sunod-sunod na kaso ng malubhang sakit sa paghinga sa mga bisitang tumuloy sa Curry Village. May 10 kumpirmadong kasualo ang nagkaroon ng hantavirus pulmonary syndrome. 5 ang dinala sa intensive care at 3 ang namatay. Natuntun ng CDC at California Department of Public Health ang pagkakalantad sa isang problema sa disenyo ng estruktura. Naglagay ang parke ng mga tent cabin na may canvas sa gilid at may mga puwang sa loob ng dingding na may foam insulation. Ang mga cavity na yon ay naging pugad ng mga deer mouse at pagsapit ng huling bahagi ng tag-init, dumami ng husto ang populasyon. Hindi kinagat ang mga bisita, hindi rin sila humawak ng anumang daga. Inilabas nila ang laman ng bag, naglakad, nagbukas ng bintana at inilapag ang maleta sa kama. Sapat na yon. Ang tuyong dumi sa insulation ay nadurog at naging mikroskopikong partikulo na lumutang sa hangin ng kubo. Buhay ang virus sa tuyong dumi hanggang 3 araw. Ang mga lugar na pinagtambayan ng daga ay nagiging sanhi ng pagkalat nito. Napuno na ang paligid. Ang paggalaw ng tao ang nagpasimula ng pagkakalantad. Bawat paghinga ay nagdala nito ng mas malalim at ang mga baga na ang nagpalala nito. Pagkatapos ng kumpol sa Yosemite, nagpadala ng babala ang Park Service. Mga 260,000 bisita ang nanatili sa park sa panahon ng posibleng pagkahawa at lahat sila ay nakatanggap ng abiso. Nakatanggap din ng mga autoridad sa kalusugan sa 39 na bansa isinara at giniba ang mga kubo. 9 sa 10 kaso ay natunton sa mga kwartong yon. Hindi kailangang makita ang tagapagdala.
Hindi rin kailangang halata ang mga dumi. Kailangan lang na matagal nang tinitirhan ang lugar para mag-ipon ng alikabok. Pagkatapos, kailangan lang itong magalaw. Ang pinakamapanganib na maaring gawin ng isang tao ay ang maglinis ng isang saradong lugar na may problema sa daga. Kasama dito ang pagwalis ng sahig ng kubo, pag-vacuum ng shed o paggalug ng trapal. Kasama rin dito ang pag-usog ng panggatong, pagbukas ng kamalig pagkatapos ng taglamig o paggalaw sa insulation. Bawat isa doon ay maaring maglabas ng sapat na particle para magdulot ng nakamamatay na dosis. Noong Marso 2026, inabisuhan ng Health Department ng New Mexico ang mga residente na huwag walisin ang dumi ng daga. Sa halip, basahin ito ng 10% bleach solution, pulutin gamit ang guwantes at disposable na basahan. Rekomendasyon nito pero hindi mahigpit na ipinatutupad. Di pa rin kilala ang virus sa labas ng rural na Timog Kanluran. Pareho ang patay ng pagkalat ng virus saan man ito lumitaw at kadalasan pareho rin ang direksyon ng paggalaw nito. Sa Argentina, ang hantavirus season ng 2025 hanggang 2026 ay nakapagtala na ng 100 at isang kumpirmadong kaso doble ng bilang noong nakaraang season. Naitala ng bansa ang 32 namatay. Naglabas ng health alert noong Disyembre 2025 na nagbabala ng parehong pattern sa Southern Cone. Ang mga bansang apektado ay ang Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Brazil, Panama at Uruguay. Madalas itong mangyari at habang konti ang tao, tumitindi ang impeksyon. Hindi ito nakakulong sa South America, ganon din ang padron sa Europa. Taon-taon, may paglitaw sa mga kanayunan ng Sweden, Germany at Finland. Ang European Russia ay may 8,000 kaso taon-taon, karamihan sa mga lugar na may kagubatan. Makikita sa mapa ang mga kumpol at mga walang tao na lugar ang pinagmumulan ng mga kaso. Walang naitatala sa masisikip na lungsod. Hindi naninirahan ang deer mouse sa mga syudad. Maraming daga sa suburb ng Atlanta, downtown Chicago at gitna ng Los Angeles. Ngunit halos walang panganib ng hantavirus doon. Ang mga delikadong lugar ay karaniwang kapareho ng mga sikat na destinasyon sa mga brochure ng bakasyon. Saklaw ng mapa ang hilagang New Mexico, kanlurang Colorado at silangang Arizona. Sinasaklaw ng bahagi ng Europa ang hilagang Sweden at mga paanan ng kabundukan sa Bavaria habang ang Patagonian Lakes District ay nasa pinakatimog. Hindi palagi magkapareho ang panganib. Tumitindi ito dahil pabago-bago ang populasyon ng daga, minsan dumarami, minsan bumababa. Ang mga siklong ito ay hindi basta nangyayari. Sumusunod sila sa mga ecological na sanhi na gumagana sa loob ng maraming taon, kaya ibig sabihin panapanahong na ihahanda muli ang kapaligiran. Ngunit may mas malalim pang estruktura sa likod ng siklo na nagtatakda kung kailan ito nangyayari at hindi ito lokal. Ang biolohikal na proseso kung paano nagiging sandata ang lupa ay sunod-sunod at kayang imapa ng mga mananaliksik. Nagsisimula ito sa taon ng masaganang pamumunga kung saan nagtutugma ang mga kondisyon at naglalabas ng maraming buto ang mga halaman. Naglalaglag ng mani ang punong pinyon, marami ring buto ang palumpong at tumakalat ang damo. Agad na babago ang paligid, saka tumutugon ang mga daga. Karaniwan, ang inang deer mouse ay nakakaanak ng 4 hanggang 6 kada panganak at maaaring manganak ng 3 hanggang 4 na beses sa magandang panahon. Karaniwan, pagkain at tirahan ang nagdidikta ng dami na makakaligtas. Kapag masagana ang bunga, nababawasan ang limitasyon kaya mas mabilis ang pagpaparami at mas mataas ang survival rate. Ang mga mandaragit tulad ng coyote, kuwago at ahas ay hindi kayang pabilisin ang pangangaso para makasabay. Sa isang panahon, pwedeng dumoble, mag-triple o maging 4 na beses ang populasyon ng deer mouse sa isang bangin. Sa pagdami bago ang 1,000, 973 four corners outbreak, ang bilang ay tumaas ng halos 10 beses. Si Bob Parmenter, ekologo sa Universidad ng New Mexico, ang unang nagmapa at nagbigay diin sa kahalagahan ng tiyempo nito. Ang pagitan ng pagdami ng halaman at rurok ng populasyon ng daga ay sinusukat sa ilang buwan. Unti-unting nabubuo ang sistema, sa kabigla itong sumisipa sa tuktok. Mas maraming daga, mas maraming dumi. Mas maraming dumi, mas maraming aerosol. Patuloy na tumataas ang dami ng tagapagdala sa kagubatan. Ang bawat siwang o guwang sa troso, pader at sahig ng kamalig sa apektadong lugar ay nagiging tirahan ng mga hayop na may impeksyon. 10 beses na tumataas ang panganib ng pagkakalantad. Karaniwan, isang naglalakad sa kagubatan ay nadadaanan lang ng 1 o 2 daga bawat ektarya ng pinyon juniper. Sa taon ng maraming daga, pwedeng umabot sa 15 hanggang 20 ang bilang. Paulit-ulit itong nangyayari kapag perpektong natutugma ang mga kondisyon. Umulan sa disyerto, tumubo ang halaman, dumami ang daga. Naiipon ang dumi nila at nagiging aktibo sa mikrobyo ang alikabok.
Ipinapakita ng sunod-sunod na pangyayari noong 1973 kung paano ang buong siklo. Ang basang taglamig ng 1972, 1973 ay nagresulta sa record na ani ng pinyon sa ilang bahagi ng New Mexico. Sa mga sumunod na buwan, dumami ang deer mouse sa mga apektadong bangin ng lampas sa normal. Hindi na magtatagal. Noong Mayo 14, 1973, bumagsak ang unang kilalang pasyente habang papunta sa isang libing sa riyon ng Four Corners. Sa panahong iyon, natapos na ang ecological na chain reaction sa buong carrier zone. Hindi nag-mutate ang virus. Walang bagong nag-evolve, ngunit ang populasyon ng daga ay lumampas lang sa critical na threshold kung saan naging halos tsak na ang spillover. Paulit-ulit na nangyari ang parehong pattern, pagbabago ng kapaligiran, pagdami ng daga at pakikisalamuhan ng tao na may kaunting pagkakaiba sa bawat taon ng pagtaas mula noon. Ihambing ito sa ibang zoonotic threats. Ang avian flu ay nangangailangan ng komplikadong pagbabago ng genes sa mga alagang manok. Ang Ebola ay nakadepende sa mga pattern ng pakikisalamuhan ng paniki at mga primate na hanggang ngayon ay hindi pa rin kayang hulaan ng mga eksperto. Ang Lyme disease naman ay sumusunod sa dami ng garapata sa mga pira-pirasong kagubatan na patuloy na nagbabago. Ang hantavirus ay umaandar sa isang kadena ng pangyayari. Naitala na ang sunod-sunod na pangyayari. Paulit-ulit itong nangyayari at hindi ito basta-basta lang nagkakataon. Parehong kondisyong ekologikal na sanhi ng pagdami ng daga ay nakikita mula sa kalawakan. Noong Hulyo 2006, naglatala ang mga mananaliksik mula Johns Hopkins University at University of New Mexico ng predictive model gamit ang NASA Landsat satellite imagery para matukoy ang mga lugar na may panganib ng hantavirus sa American Southwest. Dalawang bagay ang ginawa ng forecast. Tinukoy ang Four Corners Core bilang lugar na may mataas na panganib pero hindi lang doon natapos. Tinukoy nito ang Timog Colorado at hilagang gitnang New Mexico bilang mga bagong mapanganib na lugar para sa 2006 na dati ay mababa lang ang panganib. Ang mga sumunod na kaso ay tumugma sa mapa. Ito ang unang peer-reviewed forecast ng pagsiklab ng nakahahawang sakit na ginawa mula sa kalawakan. Nakaasa ang sistema sa mga signal ng pagtugon ng halaman mula sa kalawakan. Sinusukat kung gaano kaluntian ng lupa. Sapat ang resolusyon para makita ang mga pulso ng halaman na mas maliit sa 1 milya ang lapad. Patuloy na kinukunan ng Landsat sensors ang larawang yon taon-taon. Naunang napansin ng parehong grupo ang pattern na ito. Nagpakita ng senyales ang halaman ilang buwan bago tumaas ang populasyon ng daga na nauna namang tumaas bago magkaroon ng impeksyon sa tao. Tingnan ang disyerto mula orbit, maghintay ng 12 buwan at lilitaw ang sakit. Pinatunayan muli ang bisang ang forecast noong 2015-2016 season na ipadala ang mga maagang babala ng mataas na panganib ng hantavirus sa Timog Kanluran at Mexico. Tumaas ang mga kaso sa Colorado at Mexico kasabay ng babala. Ang Landsat ay di lang pasibong kasangkapan sa agham. Ito ay isang aktibong sistema ng prediksyon ng pagsiklab para sa isa sa mga pinakanakamamatay na sakit sa paghinga sa Hilaga, Timog Amerika. Pinoproseso nito ang datos at gumagawa ng risk map. Binibigyan ng ulat ang mga kagawaran ng kalusugan ng estado at tribo sa Timog Kanluran. Ang pagluntian ng scrubland sa New Mexico noong 2026 ay maagang babala. Ipinapakita nito ang mga kasong papasok sa mga klinika sa loob ng 1 o 2 taon. Lumalampas na ngayon ang sistemang ito sa akademikong prediksyon. Ang NOAA Disease Prediction Program na naglabas ng babala noong 2015 ay gumagana gamit ang kasalukuyang satellite feeds. Ang abiso noong Disyembre 2025 para sa Southern Cone ay gumamit ng datos ng NASA sa pag-ulan at kalagayan ng halaman pati mga ulat mula sa lupa. Ang mga ahensya sa New Mexico, Colorado at Arizona ay nakakatanggap ng maagang babala. Galing ang signal sa orbital sensor papuntang tanggapan ng kalusugan ng county sa loob ng ilang linggo. Mas malalim ang ibig sabihin nito kaysa akala mo. Ang ahensya na kilala sa paglapag sa buwan at mga Mars rover ay nagpapatakbo rin ng pinakatumpak na hantavirus forecasting system. Napatunayan tama na ito ng ilang ulit. Naglalabas ito ng risk map 1 taon bago na nagpapakitang hindi na matatag ang mapa. Sa 30 taon ng panganib ng hantavirus sa Amerika ay sumunod sa mahula ang heograpiya. Timog Kanluran ng US, katimugang dulo ng Timog Amerika at ilang kagubatan sa hilagang Europa. Pero nagbabago na ang hangganan nito. Noong 2025, naitala ng CDC Weekly Surveillance ang mga kumpirmadong kaso sa Wisconsin at Nevada. Halos walang kasaysayan ang dalawang estadong ito tungkol sa virus. Dalawang hindi magkakaugnay na kaso ang naitala sa Louisiana na nangangahulugang may mga kasong kumpirmado ng laboratorio sa Timog Silangang US sa unang pagkakataon sa panahon ng pagmamanman. Hindi ito paglawak ng mga kalapit na lugar. Pumapasok sila sa bagong ekolohikal na konteksto. Argentina ang may pinakadramatikong pagbabago sa mundo.
Ang Patagonia ang namayani sa aktibidad ng hantavirus. Matatagpuan ito sa pinakatimog na bahagi sa malamig na paanan ng Andean na may kapansin-pansing populasyon ng daga. Pagsapit ng panahon ng 2025 hanggang 2026, lumipat na ang sentro ng bigat. Ang lalawigan ng Buenos Aires, pinakamatao sa bansa, na yon ang nangungguna sa bansa na may 42 kumpirmadong kaso sa panahong ito. Iniiwan na ng sakit ang malamig at malayong timog. Papunta na ito sa gitnang agricultural belt kung saan mas mataas ang densidad ng populasyon sa mga pook na malapit sa lungsod kumpara sa Patagonia. Nagbabago rin ang Europa. Sa hilagang Sweden, patuloy na sumusunod ang aktibidad ng virus sa mga ekosistemang nasa gilid ng kagubatan, ngunit ipinapakita ng datos na lumalawak ito sa mga lugar na mas mababa ang dating insidente kumpara sa mga nakaraang dekada. Ang Germany at kalapit na gitnang Europa ay nakaranas ng mas maraming paglaganap ng sakit sa mga kagubatan matapos ang siklo ng populasyon. Lumalawak ang panganib. Habang lumalapit ang SONA sa mga sentro ng populasyon, nadadala nito ang sakit sa mga bagong tao, nakakaunti pa ang naging kontak sa microbio. Ang mga liblib na komunidad na dati apektado ay nakita na ang tagapagdala noon, ngunit ang mga bagong lugar ay hindi pa, base rin sa mga numero. Ang fatality rate ng Argentina ay umabot ng hanggang 30% noong season ng 2025 hanggang 2026 na mas mataas kaysa sa 22% na average. Kapag mas hindi pamilyar ang sistema sa populasyon ng host, mas mataas ang posibilidad ng physiological collapse sa mga malulubang kaso. Hindi lang ang hangganan ang nagbabago. Nagbabago rin ang populasyong nakakasalamuhan ng virus sa hangganang iyon. 3 dekada ng higit na apektado ng hantavirus sa American Southwest ang mga taong may malalim na ugnayan sa lupa. Mga tagapag-alaga ng hayop sa ranso, mga komunidad ng katutubo, mga manggagawa sa kagubatan at mga taga-kanayunan na lumaking malapit sa mga tagapagdala. Hindi sila immune sa clinical na paraan, pero madalas silang nalalantad sa mababang antas sa loob ng taon. Ngunit iba na ang populasyong pumapasok ngayon sa panganib na SONA. Bumilis ang paglipat ng mga tao dahil sa remote work noong 2020 at hindi na bumalik sa dati. Itinala ng US Census Bureau ang netong paglago ng populasyon sa mga rural na county sa buong New Mexico, Colorado, Montana at Idaho hanggang 2023 at 2024. Lumilipat ang mga tao sa teritoryo ng hantavirus mula sa mga lungsod sa baybayin, mula sa mga suburban na lugar, mula sa mga lugar kung saan hindi bahagi ng kanilang kinalakihang kapaligiran ang deer mouse. Hindi nila kabisado ang mga gawin ng pag-iingat laban sa mikrobyong ito. Bumibili sila ng lupa, binubuksan ang mga kamalig at iba pang hiwalay na gusali, nagwawalis ng sahig at naglilipat ng panggatong sa mismong mga lugar na may pinakamataas na viral load. Direktang itinuro ito ng New Mexico Department of Health sa kanilang 2024 taunang ulat sa surveillance ng sakit. Napansin ng departamente na mas mataas ang kaso sa mga bagong lumipat sa mga rural na komunidad kaysa sa mga matagal ng residente. Hindi naman kalakihan ng agwat pero ito ay tuloy-tuloy at lumalaki. Ang kumpol ng mga kaso sa Yosemite noong 2012 ay maagang palatandaan ng mga bisita ang galing lungsod na dumadaan sa mapanganib na lugar ng kulang sa karanasan na sana'y makakatulong sa kanilang tugon. Naulit ito sa kumpol ng kaso sa Mono County noong 2025. Mga kontraktual na manggagawa para sa pansamantalang trabaho sa kanayunan dinala mula sa labas ng rehiyon na wala pang dating pagkakalantad sa hantavirus. Hindi nagiging mas agresibo ang virus, hindi rin ito bago. Palagi na itong nariyan. Ang pinakaiba lang ay binibigyang pansin ito ng media at totoong natatakot ang mga tao, lalo pang hindi handa ang populasyong nakakasalamuhan nito. Ang mas mahalagang tanong ay hindi kung gaano kalala, kundi ang pagkalat nito na nagpapakita ng sanhi. May nagtutulak palabas sa hangganan at ito ay pandaigdigan. Bagay na gumagana sa saklaw na mas malaki kaysa alinmang iisang ekosistema. Isang sistemang nakakaapekto sa pag-ulan, siklo ng halaman, at populasyon ng daga sa magkakaibang kontinente ng sabay, isang senyales na pangplaneta. Kapag umiinit ang equatorial na Pasipiko, bumibilis ang buong kadena ng hantavirus nang sabay-sabay sa iba't ibang kontinente. Nagiging mas basa ang American Southwest, tumutugon ang Patagonia. Nagbabago ang mga sahig ng kagubatan sa gitnang Europa, sabay-sabay dulot ng parehong pagbabago ng temperaturo na libu-libong milya ang layo. Hindi aksidente ang pagsabay-sabay na iyon. Ang El Niño Southern Oscillation, ENSO, ay hindi pa minsan-minsang anomalaya sa panahon. Umuulit ang planetaryong orasan at ang hantavirus ay sumusunod dito. Yan ang mahalagang koneksyon. Ang pag-ulan ang nagtatakda ng dami ng halaman na siyang nagtatakda ng pagkain
kaya naapektuhan nito ang populasyon ng daga at dami ng virus sa kapaligiran. Ang mga salik na ito ang nagtatakda ng panganib ng pagkakalantad. Ang buong sistema ay gumagana sa mga siklo na tumatagal ng maraming taon, kadalasan ay nasa pagitan ng 3 at 7 taon, depende sa pagbabago-bago ng ENSO. Kayang matukoy ng NOAA Climate Prediction Center ang pagbuo ng El Nino 12 hanggang 18 buwang mas maaga kahit wala pang epekto sa lupa. Ibig sabihin, ang pinakaunang senyales sa kadena ng hantavirus ay hindi sa disyerto, kundi nasa karagatang Pasipiko. Ang pagbabago ng temperatura sa ekwatorial na Pasipiko ay pwedeng magdulot ng alon sa atmosfera at baguhin ang mga pattern ng ulan sa mundo. Ang mga pagbabagong yon ay nagdudulot ng sunod-sunod na epekto sa mga ekosistema na maaaring magdulot ng pagtaas o pagbaba ng populasyon ng mga daga at kasabay nito ang panganib ng pagkakalantad sa hantavirus. Hindi na ipinapakita ng mapa kung saan sumasabog ang sakit, kundi kung saan inihahanda ang pagputok ng sakit. Ang paghahandang ito ay bahagi ng isang siklo na walang lokal na autoridad o plano ng lungsod ang kayang baguhin. Ang dahilan ay nasa karagatan, hindi sa lupa. Kinailangan pa ng isang cruise ship noong 2026 bago ito napansin ng mundo. Mga pasaherong hiwalay sa kabina, mga emergency flight, health officials na naka-protective gear at contact tracing sa iba't ibang bansa. Ang barko, ang MV Hondius, ang naging sentro ng pandaigdigang atensyon. Nang marinig ng mga tao ang virus at cruise ship, agad na ihambing sa COVID. Ngunit hindi katulad ng COVID ang hantavirus. Malupit ito, pero hindi tulad ng karaniwang mga sakit, hindi ito madaling kumalat. Kaya ang mas tamang paghahambing ay hindi COVID o trangkaso. Sa totoo lang, parang anthrax ito. Hindi dahil magkapareho ang mga sakit, kundi dahil pareho silang parang mga lokal na sakuna. Bihira, galing sa kapaligiran, mahirap makasalubong sa araw-araw na buhay, pero nakakasira kapag tumama. Ang hantavirus ay hindi nagbabanta ng pandigdigang lockdown, pero lumilika ito ng mga lugar na puro kamatayan. Isang liblib na kubo, isang outpost sa gubat, isang campsite, isang barko sa dagat. Biglang, ang akala nating ligtas na pag-iisa ay nagiging banta. Salamat sa pagsama ngayon. Sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganito, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Salamat ulit. Magkita tayo sa susunod sa Map Pack.